Pinatikim namin si mama at papa ng breakfast ng mga locals dito sa New Zealand. Good morning, guys! Going out. We are going out today kasama si mama, papa, and si Mike kasi day off ni Mike today. So we are going out. Let's go! Bye, monkey! Kalo, yan ay. Hi mga langga! Ako nga pala si Jen at nandito ako ngayon sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. Recently, binisita kami ni na mama at papa kaya andito sila ngayon kasama namin. I am currently 38 weeks and 5 days pregnant kaya nasa maternity leave na ako ngayon. Pero everyday ay pumupunta pa rin ako sa farm para tumulong sa mga basic na mga gawain. Pero ngayong umaga, kagaya nga ng sinabi ko dun sa intro, tayo ay aalis at mamamasyal dahil day off ng asawa ko. Tamang-tama at maganda yung panahon ngayon kaya dito tayo pumunta sa Taupo. Dito kasi sa Taupo ay merong isang malaking lake na tinatawag din na Lake Taupo. Pero ang nakakamangha sa lugar na ito ay isa itong napakalaking crater lake na matatagpuan sa kaldera ng Taupo Volcano. Yes mga langga, tama yung narinig nyo. Itong mismong lake na ito ay located po sa isang kaldera ng isang aktibong bulkan at kinukonsidera po ito na isa sa supervolcanoes of the world. Huli itong pumutok noong 1,800 years ago. At kung puputok man ito ulit, dahil nga ito ay isang supervolcano, hindi lang ang New Zealand ang maaapektuhan, kundi ang mga karatig nitong lugar. Anyway, mga langga, dinala pala namin sina mama at papa dito sa paborito naming cafe na tinatawag na Cafe Baku. Nung nasa Pilipinas pa sila, hindi sila kumakain sa mga ganitong klaseng lugar. At lalo nang hindi sila umiinom ng mga kape na galing sa isang cafe. Kasi nga naman, mas gusto nila yung Nescafe. At mahal din kasi kung ganito yung iinumin nila doon. Pero syempre, dahil nandito na naman sila sa New Zealand, kailangan nila itong ma-experience. At pati na rin ang mga pagkain. Sa mga 11 AM na kami dumating dito, kaya naman kinukonsidera na ito na brunch. Umorder si Mike ng big breakfast, tapos inorderan ko si mama ng Spanish-style omelette, at ang kay papa naman ay yung eggs benedict. Umorder naman ako ng isang salmon at saka ng salad. Gusto ba? Nyaga basa. Na. Kinaya ba si mahulog? Tilawin ninyo. Tilapa. Tilawin. Sila namin pagkaon sa kiwi. Apilag itlog. Ang sarap. Mama ka, mama. Ang sarap ng itlog. Itlog sa kiwi. Sini-itlog magyapon niyo. Ay, itlog gay mi dyan. Totoo pala talaga na kapag tumanda ang isang tao, ang konti na lang nilang kumain. Kasi sa portion ng serving na yan, mga langga, nahirapan na sila mama at papa na ubusin yan. Kahit saan nga kami kumain, minsan iisang order na lang yung in-order namin para sa kanilang dalawa dahil hindi naman din nila nauubos. Minsan kumain kami sa isang Chinese restaurant at umorder sila ng soup. Binigyan namin sila ng tagi-tagisa. And guess what? Nahirapan silang ubusin kasi sobrang laki daw ng serving. Minsan dinala din namin sila sa isang buffet na Korean restaurant. Bay, ganun pa rin ang resulta. Nahirapan pa rin silang ubusin yung mga pagkain. Pero basta't nag-enjoy naman sila at nasarapan sila sa mga pagkain, ayos na ayos lang. Pagkatapos namin kumain ay pumunta kami doon sa harap ng lake. Maraming tao dito ngayon sa Taupo kasi nga Sabado at maganda pa yung panahon. Sa kasi itong lugar na ito sa mga tourist spot dito sa New Zealand. Para lang itong isang napakalaking park, lalo na dito sa may lakeside. At kapag summer, mas lalong madaming tao ang pumupunta dito para maligo sa lake. Dahil maganda ang panahon ngayon, naisipan namin na dalhin si na mama sa lugar na may snow. Meron kasing lugar na tinatawag dito na Whakapapa Ski Field, na located doon sa may Mount Ruapehu. Ang bundok na may snow, yun yung pupuntahan natin. Hindi kami magsiski pero pupunta lang kami doon para makita nila mama ang lugar na yon. Hindi na ito ang unang beses na makakakita sila mama ng bundok na may snow kasi naalala niyo yung dinala namin sila sa South Island para mamasyal. Yun yung unang pagkakataon nila na makahawak, makakita at ma-experience ang snow. Pero iba din kasi ang ganda ng bundok na ito kaya pupuntahan natin. Sobrang excited si na mama at papa kasi ilang linggo din kaming hindi nakakalabas ng bahay. Kasi nga nagkaroon ako ng emergency na ma-admit sa isang hospital kaya naman hindi sila makaalis sa bahay. At lalo na ngayon na hindi ako basta-basta lang nakakaalis kasi malapit na rin ako manganak. So itong pupuntahan natin ay nasa mga almost 2 hours na drive galing sa Taupo. Pero sinisigurado ko naman na sulit ang drive. Sa mga nagtatanong po pala sa amin kung bakit nasa kabilang side kami nagde-drive. Ganito po kasi talaga dito sa New Zealand. Nasa left side po yung driving lane. At ang nagmamaneho naman sa loob ng sasakyan ay located po sa kanang parte ng sasakyan.
Yang bundok na nakikita ninyo, alam niyo ba, inros namin yan noong 2016 mga langga. Meron kasing activity na tinatawag na Tungariro Crossing. Pero hindi namin yun ginawa sa winter. Ginawa namin yun during summer kaya walang snow. Pero kahit ganon, inabot pa rin kami ng 8 oras sa paglalakad kasi kailangan mong umakyat ng mga bundok at dumaan sa mahirap na mga daanan. Yun na siguro ang pinaka nakakapagod na ginawa naming activity dito sa New Zealand. Pero kahit na ganon, worth it pa rin naman siya. Marami na kasi kaming ginawang activities dito sa New Zealand. Umakyat kami sa tinatawag na Mount Roy doon sa may Wanaka at inakyat din namin ang Mount Taranaki. At marami pa kaming ginawang mga walks. Dito kasi sa New Zealand, hindi ka talaga mauubusan ng mga activities kung isa kang adventurous na tao. Napakadami ng mga walks dito na libre pa. Anyway mga langga, sobrang saya ni mama dito. May pasayaw-sayaw pa. Dumating kami dito ng mga 1 PM na. At since hindi ito planadong pasyal, wala na kaming nagawa nung hindi kami pinaakyat doon sa Whakapapa Ski Field. Puno na daw kasi yung parking kaya naman hindi na kami nakaakyat. Pero hindi lang naman kami ang hindi nakaakyat, marami pa kaming mga kasama. So kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Mount Ruapehu at mag-ski sa Whakapapa Ski Field or kahit na mag-sightseeing lang, siguraduhin yung planado yung pasyal nyo at maaga kayong pupunta dito. Meron namang mga bus na pwede mong rentahan at dadalhin ka nila doon sa taas. Kaso nga lang, sa ibang lugar ka magpa-park at kailangan maaga rin para masulit mo yung time mo dito. Every winter pumupunta kami dito ni Mike para mag-ski. Sayang nga kasi hindi na-experience nila mama yon ngayon. Pero ayos lang kasi may next time pa naman. Dahil gusto nila talaga na makahawak ng snow ngayon, kahit na hindi ito yung first time na makakahawak sila, naghanap kami ng may pundok na snow. Kasi may mga lugar dito sa gilid-gilid na may mga snow. Kaya naman si Papa, ayun, excited at naglaro. Katulad ng mga bata na nandito. Nakakaawa din yung mga bata na hindi na-experience yung snow sa taas. May iba na nagdala pa ng sarili nilang sled. Buti na lang at merong mga pundok ng snow dito sa gilid para at least ma-experience naman nila ang makahawak ng snow. Mga ilang beses din kaming bumalik doon sa may entrance. Nagbabaka sakali na buksan na nila yung gate. Kasi marami naman yung mga sasakyan na bumababa galing sa taas, kaso hindi na talaga sila nagpapapasok. Kaya wala tayong magagawa kundi mag-enjoy na lang dito sa gilid. Naging masaya na din naman sina mama dito sa gilid-gilid kahit na kaunting snow lang yung nahahawakan nila. Nakakatuwa para lang silang bumalik sa pagkabata. Plano na sana naming bumalik na lang sa Taupo, pero naisipan namin na subukan ulit na pumunta doon sa may entrance, baka papapasok na sila. Pero nung dumating ulit kami, ayan, ang daming traffic kasi hindi pa rin sila nagpapapasok. Kaya naman naisipan na lang namin na dalhin na lang sila doon sa may walk na papunta sa isang waterfalls. Yung activity na ito ay magandang exercise hindi lang para kina mama at papa kundi para na rin sa akin. Lalo na ngayon na almost 39 weeks pregnant na ako, kailangan natin talagang mag-exercise every day. Pero hindi na ako tumuloy sa baba mga langga kasi nakakapagod kayang umakyat. Ang bigat-bigat na ng tiyan ko kaya naman sila mama na lang yung pinapunta namin doon. Pinadala namin sa kanila yung camera para ma-film nila yung sarili nila. Hi! Get out sa taga-tagong. Nga, hamligad na isla Ipyo, La Bibi, Tete, Haya, nanglaag mi diri sa kuanya. Bubong. Bubong. Sa mga 15 minutes lang naman yung lalakarin nila papunta doon sa view deck. Kaya hindi naman ganun kalayo at hindi rin naman ganun ka nakakapagod. Medyo marami lang mga drops, maraming mga steps kumbaga. Kaya para sa buntis na katulad ko medyo mahirap na talaga. Pero nakapunta na rin naman kami dito dati. Ang nakakaginda lang ngayon ay meron na silang mga view decks. Dati kasi ay wala ito. Kaya pwede ka lang pumunta doon kung saan yung mga tao. At pwede ka rin bumaba. Mga ilang minuto lang silang mama nagstay dito at nag-decide na silang bumalik na sa taas. Pero mga langga, brace yourself sa susunod na clip kasi puro mga shoutout na lang ito. Kung kilala niyo sina mama at papa, baka nasama kayo sa shoutout nila. I-shoutout sila ba kaya? Shout out ko sa Tagom, Langyaya, Sila ni Prin, ni Bibi, Kadutdot, Linlin, ano ni ba? Linlin, Kadutdot nga palainom. Titik, Imim. shout out ko ni Imem, na Imem. Tinita. Sa Katidita. akong mga suki diag mani sa Tagom. Bye. Nanglaag mi sa La Che yo. Lumitik. Mount Sa Santo Tomas nga palitana na mugmani. Shout out tanan. Hello guys. Pauli na sad mi ato mi sa Pikas. JB, Alma. Ayos lang ba kayo diyan? Taga Padada, all Padada, na Edwin. Tanan.
Labayot Mamal. Peterson. Sa Edwin. Okay lang ang inyong si Bernard ay apil ako. Saka na may hagdanan. So ayun, bago kami bumalik sa Taupo, nag-decide na naman kami na subukan ulit at baka binuksan na nila yung gate paakyat doon sa Fakapapa Ski Field. By this time, nasa mga 2:30 PM na, but unfortunately, hindi na talaga sila nagpapapasok. So I think umaga lang talaga sila nagpapapasok, kaya kung pupunta ka dito, siguraduhin yung maaga kayong pupunta. Lalo na siguro kapag weekend, katulad ngayon. Kasi ayan, nakikita nyo naman na napakaraming sasakyan na bumababa, pero hindi na talaga sila nagpapaakyat. Kaya after ng loop na ito, nag-decide na kami na bumalik na ng Taupo kasi malayo pa yung drive namin at kailangan pa namin pumunta sa Asian store kasi meron kaming bibilhin na mga Filipino stuff. At hanggang 5:30 PM lang sila. Kailangan namin agahan. Pero bago kami dumiretso, nag-picture taking ulit sila mama dito sa may saradong hotel na may view ng mountain. At of course, nag-stop over din kami on the way sa Taupo kasi merong mga magagandang stopover dito na kitang-kita yung view ng lake. Yes po, yan po ay parte pa rin ng Lake Taupo. At pwede ka ring mangisda dyan kasi merong mga trout dyan. Kaya ayun, tumambay muna kami ng mga 30 minutes. Nagpahinga na rin ng kaunti kasi sumakit na yung likuran ko sa kakaupo sa sasakyan. Ayan si mama at nagmukha ng serena dun sa may batuhan. At nung dumiretso na kami papunta sa Asian store, namili kami ng mga pagkain ng mga pang Pinoy. Yung bagoong alamang na $5.29, bumili rin kami ng ketchup, mga toyo, Mang Tomas at marami pang iba. Pero ang hindi dapat kalimutan ay ang bulad ni Mother Dear. Medyo may kamahalan yung mga bulad dito guys, pero wala tayong magagawa kasi imported yan. Kaya naman expected na talaga na pricey yung mga pagkain. Pero at least meron tayong mabibilhan ng mga pagkain na kinikrave natin mga Pilipino. Alam nyo bang pagdating nila mama dito sa New Zealand, yan talaga yung hinanap nila. Yung bulad at yung bagoong alamang. So, meron pala akong lulutuin na dessert at bumili ako ng mga ingredients dito. Pagkatapos namin dito sa Filipino store ay pumunta kami sa Pack and Save at meron kaming na-meet na mga Pilipino din na kagaya natin na nanonood daw ng ating vlog. Anyways mga langga, yun lang yung ating vlog for today. Sana nag-enjoy kayo. Kung bago po kayo dito sa aking page, huwag niyo po sana kalimutan na mag-follow, mag-like at mag-share. Shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat. Bye!